Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mismong ang Pangulo na ang nanawagan kay Congressman Arnie Teves na umuwi na sa bansa isang araw matapos siyang hindi sumipot sa itinakdang deadline ng Kamara. Pagsisiguro ng Pangulo, ibibigay raw nila ang lahat ng uri ng seguridad. Makauwi lamang si Teves sa lalong madaling panahon. Pero giit ng kampo ni Teves, hindi pa rin daw siya uuwi dahil sa seryosong banta sa buhay. Posible lang daw yung mangyari kung pagbibigyan ang isang hiling nito sa Pangulo. Yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Maki Pulido at Ian Cruz. Totoo lang, gusto ko nang umuwi. Kung hindi lang sa pagkadelikado na aking buhay. Ito ang iginiit ni Congressman Arnolfo Teves Jr. sa kanyang Facebook post ilang oras matapos lumipas ang deadline ng House Committee on Ethics and Privileges para humarap siya ng personal. Giit niya, hindi raw siya nagtatago at pakiusap niya sa Kamara. Nakiusap ako na magsalita ako via Zoom para they could hear my side. Hindi nila ako pinayagan. Kailangan daw talaga face-to-face. Bakit daw ba siya idinadawit sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo? Di ba dapat sa lahat ng investigasyon, una ang ebidensya bago ang suspect or ang mastermind? Ano ang nangyari dito sa Negros Oriental? Hinihingi ko lang naman fairness at hindi yung ididiin yung isang tao. Pareho lang kami ng pamilya Degamo na biktima dito. Biktima sila Degamo, ako rin biktima dahil ginagamit ako ng marami dyan for political mileage. Isa raw sa nakikita niyang motibo sa pagdiin sa kanya, tina-target daw siya dahil sa negosyo sa Isabong dahil may mga tao anyang gustong masolo ito. May gumagamit pa anya ng pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos para raw idiin siya sa pagpatay kay Degamo. Sinabihan ako na may order daw galing sa palasyo na idiin ako, lalo na doon sa killing. Alam ko, Mr. President, na wala kayong kinalaman dito. Binanggit din ni Teves sa kanyang video ang DILG Secretary. Nag-reach out na ako kay SILG. Gusto ko lang sana na kung may galit man siya sa akin, peace na. Narinig ko na siya daw ang may pakana na kansilahin yung dokumento ng baril ko. Pero sabi ni DILG Secretary Benher Abalos, kalokohan ang mga paratang. Basta ako, nalagay ako bilang DILG, bawal lang Isabong noon. Pina-operate natin sa mga may barel, kung peke ang mga dokumento mo, dapat lang sigurong mawalan ka ng lisensya dahil peke yan. Kung seguridad ang dahilan ni Teves kaya hindi siya umuwi, si Pangulong Marcos na mismo ang nanawagan kay Teves na umuwi na sa bansa at siniguro niya ang kanyang seguridad. We'll provide all kinds of security kung anong gusto mo. Mayaman ka naman, may private jet ka naman eh. Maglanding ka kung saan mo gusto, papaligir sa isang army, sa Air Force Base. O maglanding sa Basa. Papaligiran natin ng sundalo, wala makalapit ng 1 kilometro. Habang tumatagal ito, mas nagiging mahirap ang sitwasyon mo. So, mas maaga kang makauwi, mas marami pang opsyon ang mangyayari. Pero pagka masyado ng late, wala na, mapipilitan ng gobyerno, we will have to move without any discussions with him. Sabi pa ng Pangulo, wala naman daw natatanggap ang intelligence ng anumang banta sa buhay ni Teves. Sabi rin ng Pangulo, walang katotohanan galing sa palasyo ang utos na idiin si Teves sa pagpatay kay Degamo. Hindi, ang punot dulo nito ay pagkapas lang kay Governor Degamo. Nagka-problema na kami sa Isabong noon, but that's not what this is about. Because nung nagkakaroon ng Isabong doon, hindi naman natin ginawa itong reorganization, hindi natin linipat yung mga pulis, hindi natin pinasok ang military dahil sa Isabong. This is about the killing of Governor Degamo. Pure and simple. Pero giit ng abogado ni Teves, hindi pa rin daw siya uuwi bilang pag-iingat. Sa isang bagong video kaninang hapon, nanawagan si Teves na makausap daw niya sana si Pangulong Marcos. Respeto ko kayo ng sobra and sana lang mapagbigyan niyo ako na makapag-usap tayo para ma-explain ko naman ang aking side. At kung kayo na ang humiling na umuwi ako, mas mahihirapan ako humindi dahil mas may authority kayo makabigay ng proteksyon sa akin.
Hinihinga namin ng tugon ng Malacanang, kaugnay naman ng umano'y banta sa kanyang buhay. Noong January 11 pa lang, binanggit ko na to sa press ko namin ni Attorney Topacio na may balak silang i-raid yung bahay ko. At nangyari nga. Yun talaga yung kinakatakot ko. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Tama na ang drama at umuwi na lang siya. Yan ang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla matapos sabihin ni Congressman Arnie Teves na ayaw niyang umuwi dahil sa banta raw sa kanyang buhay. Kumpiyansa naman ang otoridad na matutukoy na nila ang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ngayong karamihan sa hawak nilang suspect ay may direkta umanong partisipasyon sa krimen. Yan ang sanib-puwersang tinutukan ni Marisol Abduraman at Chino Gaston. Sa ating mga palangga, mga kababayan. Ayon sa abogado ni Congressman Arnie Teves, ipinagbigay alam na raw niya ang kinaroroonan ng kongresista kina Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla at House Speaker Martin Romualdez. Sabi pa ni Attorney Ferdinand Topacio, handa raw bumalik ang kliyente kung matitiyak ang kanyang kaligtasan. Isa si Teves sa mga iniuugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sabi ni Remulla, it's a lot of drama, no? Umuwi na lang siya kung meron siyang pag-aalinlangan. Tama na yung arte. Masyado siya maarte. patuloy raw na kinokontak ni Topacio si Teves para magbigay ng update tungkol sa mga kinakaharap na kaso. Sa apela naman sa otoridad ng asawa ni Degamo na i-freeze ang assets ng kongresista. The freezing of assets is a derogation on personal rights. May proseso po yan under the Anti-Money Laundering Act at saka the Anti-Terrorism Law. Dapat may predicate crimes yan. Hindi naman pwedeng yung pagluluksa o pagiging balo ay dahilan para ang batas ay mag-shortcut ka na sa mga proseso. Kanina, dumalo si Topacio sa unang preliminary investigation sa reklamong illegal possession of firearms and explosives laban kina Teves, Jose Guimarangan at iba pa. Bunsod ng raid sa bahay ni Teves noong March 10 kung saan may mga baril na nakuha. Ang raid ay kaugnay ng reklamong pagpatay sa 3 tao noong 2019 kung saan isinasangkot si Teves at 5 iba pa. Pero giit ni Topacio, planted o itinanim ng mga pulis ang mga ebidensyang nakuha at hindi dapat tanggapin na ebidensya sa korte. Tiwala naman ng Special Task Force Degamo na airtight ang kanilang investigasyon para matukoy ang mastermind sa pagpatay sa governor. We just have to get all the statements together so we can link all the evidence together. Pero magagawa namin. We will identify the mastermind. Lalo raw nagpalakas sa kanilang investigasyon ang pagsuko ng 5 pang suspect kahapon na pawang mga dating sundalo at meron daw direktang partisipasyon sa pagpatay kay Degamo. Dumating kanina sa NBI ang 5. Itong new batch kasi was able to withdraw from the scene and stay in a safe house and were extracted to another place. We have an idea of how things happened after, at least. Sa ngayon, 10 suspect na raw ang hawak ng mga otoridad na may kinalaman sa pagpatay kay Governor Degamo. 9 raw sa mga ito ay may direktang partisipasyon sa krimen. Talagang direct na nandun. No, talagang direct. Pero kung sinasabi naming direct within that crime scene itself. No. So kasama po doon yung mismong bumaril sa Governor, Secretary? Well, nandun. May mga hawak pa rin daw ang task group na ibang ebidensya na nagtuturo sa mastermind pero tumanggi silang magbigay ng detalye. All our investigation are based on the testimonies of the witnesses. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Ako si Chino Gaston, nakatuto kami 24 oras. Abiso naman sa ilang sineserbisyohan ng Manila Water, pansamantala kayong mawawalan ng supply ng tubig simula po ngayong gabi. Sa kabila niyan, tiniyak ng National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong tag-init. At nakatutok si Dano Tingkugko. Tubig ang literal na puhunan ng water refilling station na ito sa bahagi ng Francisco at Onyx Street sa San Andres Bukid sa Maynila. Kaya nang mabalita ang kasama ang kanilang lugar sa mga mawawalan ng tubig ngayong magdamag, dinoble na nila ang kanilang regular na filling schedule. Napaka-importante kasi tulad yan ngayon, sobrang init. Sa ngayon, mag-iipon para kahit papano mayroon kaming may magamit ngayong gabi, ngayong araw. May maano rin kami, may benta.
kabilang ang Onyx Francisco. Sa mga sineserbisyohan naman nila water na pansamantalang mawawala ng tubig simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw. Ganyang oras din mawawala ng tubig ang ilang bahagi ng Angono at Binangonan sa Rizal, pati ilang bahagi ng Taguig. Mas mahaba naman ang oras ng water interruption sa Cainta at Antipolo mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Bukas hanggang March 24 naman mawawala ng tubig sa ilang bahagi ng Pateros. Sabi naman nila water, magkakaroon ng line meters, strainer declogging at pag-aayos ng tubo sa mga nabanggit na lugar. These are actually part ng regular maintenance activities. Chine-check natin yung mga linya, yung mga dinadaanan ng tubig kung may bara. No? So, para ililinis ito, para yung pressure niya maging regular. No? Bukod sa pagsisigurong maayos at walang tagas ang lahat ng linya, may nakapila na rin daw na mga alternatibo mapagkukunan ng tubig ang Manila Water bilang paghahanda ngayong tag-init sakaling kulangin ang supply sa Angat Dam. Ang ginagawa natin dito, katulad ng binanggit mo, number 1 is to ensure that all the facilities are in good condition so para maiwasan natin yung downtime. So that's number 1. Second, yung mga additional sources natin ng tubig. Given na tataas ang demand natin for summer, hindi tayo kailangan maging fully dependent with Angat. Pagtiyak naman ng National Water Resources Board, sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong tag-init. Nasa 205 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Mas mataas sa tradisyonal na level na 192 meters tuwing ganitong panahon. Pero po tayong magkampante kasi nga po may nagbabadyang El Nino. Ang inaasahan kasing pasok ng El Nino ngayong taon, panahon ding karaniwang ginagamit para mapunan ang nabawas na tubig sa mga dam. Mga July po at baka po maramdaman natin ang epekto nito bago po magtapos ang taon. Kaya po kahit medyo maganda po ang level sa ngayon at may sapat tayo supply, ay mas maganda rin pong paghahanda po natin. Umasa po tayo, no? Sana po maging normal pa yung mga pag-ulan para man po kung pumasok yung epekto, no? Nung maka-epekto nitong El Nino na bago magtapos ang taon, ay may naka-recharge po, ay naka-imbak po na maayos sa mga reservoir natin. Ang Maynilad naman may sarili ring mga paghahanda para sa tag-init. Meron tayong supply augmentation measures na ginagawa, ano? So kasama dito yung reactivation ng mga deep well. Sa ngayon ay meron na kaming mga naka-target na 14 deep wells, 14 deep wells na ang target natin ay maging operational na siya by April. That's next month. At makakapag-produce siya ng target na additional 7 to 8 million liters per day na supply. Patuloy ang ating pagpapalit ng mga lumang linya ng tubig. Gayon din yung pagpapaigting ng ating leak repairs sa sistema. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, magtutuloy-tuloy po ang mainit at maalinsangang panahon pero maging I am ready pa rin sa tsansa ng ulan sa ilang lugar. Base po sa datos ng Metro Weather, walang ulan sa halos buong Luzon, maliban sa ilang bahagi ng Quezon, Catanduanes at Masbate. Sa Visayas, umaga pa lang ay may pag-ulan na sa Samar at Leyte provinces. Uulanin na rin ang iba pang lugar sa hapon, kabilang ang Cebu, Bohol at Negros. Mataas din po ang tsansa ng ulan sa Mindanao. Maagang uulanin ang Caraga at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, may ulan na rin sa natitirang bahagi ng Mindanao, gaya ng Davao Region at Soc-Sargen. Maging I am ready po dahil may matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng pagguho ng lupa. Ang mga pag-ulang yan ay dahil sa posibleng localized thunderstorms. Sa Metro Manila naman, mababa ang tsansa ng ulan. Magpapatuloy rin ang mainit at maalinsangang panahon lalo na po sa tanghali at hapon. Kanina sa Quezon City, nakapagtala ng init factor na 37 degrees Celsius, bahagyang mas mainit kumpara kahapon. Patuloy na nakakaapekto sa bansa ang ridge o extension ng high pressure area at easterlies o mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko.
Happy midweek, chikahan mga kapuso. Another milestone para sa mga kapuso, ang music collaboration ng ilang Sparkle artists at ng record label na Universal Records Philippines. At ang isa sa mga buena manong pumirma riyan, walang iba kundi ang pambansang ginoo na si David Licauco. Makichika kay Aubrey Carampel. Bukod sa mga eksena sa hit Kapuso primetime series na Maria Clara at Ibarra, matagal ko nang hinahanap ang isang katulad mo. Itinodo ni pambansang ginoo at Sparkle hunk David Licauco ang pagpapakilig sa fans. Kailangan kita dito sa aking mundo, mawawalang sigla pag wala ka sa tabi ko. Nang kantahin niya ang theme song ng Filay Tandem nila ni Barbie Forteza sa serye. Buhay ko ay kumpleto na dahil sa'yo. Ikaw lang kailangan sa buhay ko. Bumida rin sila ni Barbie sa music video ng Ben and Ben cover ng The Way You Look at Me ni Christian Bautista. At ngayon, si David isa ng certified recording artist. Yan ay matapos pumirma ng kontrata ni David sa Universal Records. Kasama si GMA Network Incorporated Senior Vice President Annette Gozon Valdez, Sparkle Assistant Vice President Joy Marcelo, at manager ni David na si Arnold Vigafria. Naroon naman sa panig ng Universal Records Philippines ang Managing Director na si Kathleen Digo at Operations Manager Peter Chan. I'm venturing into singing. And let's see what I can do. I wanna practice my singing. So I have to go through mga vocal lessons siguro para mas gumanda at mas mapakita ko yung kakayahan ko as a singer. Bukod kay David, Universal Records artist na rin si The Clash graduate at All Out Sundays mainstay Thea Astley. Co-management and recording contract ang pinirmahan ni Thea na gusto raw ipakilala ang kanyang own style of music. Kasi nasasanay, yung public po kasi sanay sila na naririnig ako on All Out Sundays na puro mga birit. So hopefully ngayon naman marinig naman nila yung kung ano talaga yung music ko personally. Officially part of Sparkle and Universal Records family na rin si Bey, na sumulat at kumanta ng Close to You kung saan featured si The Right One star Ruru Madrid sa MV nito. Close to You was the first song that I wrote. So it's exciting that now I have this opportunity to, kind of branch out into more opportunities. Ganyan din ang indie pop singer-songwriter na si Timmy Albert na siya raw mismo ang nagpo-produce ng kanyang mga kanta, kabilang ang single niyang Rent Free. For music, I'm really excited to release a lot of songs this year. So, pwede niyong abangan yung mga songs na mag-release. Tuloy-tuloy na yan. Tiyak daw na exciting ang music collaboration na ito ng Sparkle at Universal Records. We've known Universal for such a long time. We've been partners, not just partners, we've been friends. So we really trust them with the music business, and I think that our collaboration will build more multimedia stars. This has long been in discussion with Sparkle GMA Artist Center, and we're very happy today that nangyari na ang nangyari. We signed 4 artists today, and especially Mr. David Licauco. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa Pag-asa Island, opisyal nang binuksan sa mga turista ang kamangha-manghang ganda ng isla. Mula po sa Puerto Princesa sa Palawan, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Vicky, matapos ng 6 na araw na familiarization tour kasama ang GMA7 ay formal nang inilunsad ngayong araw ang The Great Kalayaan Expedition, ang tour program ng Munisipalidad ng Kalayaan. Sa kabilangan ng mga hamon, tuloy na raw ang unang batch ng mga turista na maglalayag patungo sa mga isla ng Kalayaan sa susunod na buwan. At isa sa kanilang mga bibisitahin ay ang isla ng Pag-asa. Mula sa himpapawid, kita kung gaano lang kaliit ang Pag-asa Island. Pero ito ang isa sa pinakamalaking natural na isla sa buong Spratlys. Dito rin matatagpuan ang munisipyo ng Kalayaan.
Ayon sa mga residente rito, ramdam nilang pag-awit sa lupang hinirang dahil napapaligiran sila ng Chinese militia, pinapatrola ng Chinese Coast Guard at 30 kilometro lang ang layo ng isla mula sa ginawang base militar ng China sa Subi Reef. Ang nurse na si Jocelyn, residente ng isla mula noong 2021 nang i-assign siya dito ng Department of Health. Kalaunan, dinala na rin niya rito ang asawa at anak para permanenteng manirahan. Na-in-love sa mga tao, sa lugar. Sobrang ganda din kasi. Maging ang kasama niyang midwife, nagdesisyon na rin dito manirahan. Sila ngayon ang nangangalaga sa kalusugan ng halos 300 permanenteng residente sa lugar at mahigit 200 nagtatrabaho sa iba't ibang construction projects sa isla. Ang asawa ni Nurse Jocelyn, nagustuhan na rin ang pag-asa at umaasang mas marami pa ang makabisita sa isla. Atin to yung para sa mga turista yun, i-open namin yung mga dive site dyan na hindi pa nakikita rin ng iba o na-explore, hindi pa siya na-explore. Tapos yung fishing, so maraming isda dito sa Kalayaan. Ayon sa mga matagal nang nakatira sa isla, mas marami raw ang isda noong bago itayo ng China ang artipisyal na isla sa Subi Reef di kalayuan dito. Sa aking pagsisid sa isang bahagi ng bahura ng Pag-asa, kita pa rin naman ang yamang makikita sa isla. Pero kita rin ang epekto ng malalakas na hampas ng alon sa mga bahura, kaya wala ang mga makukulay na soft coral. Ito ang unang pagkakataon na makapag-dive ang mga recreational divers dito sa Pag-asa. At malaki ang potensyal ng lugar na ito para sa recreational diving. Oras na tuloy ng mabuksan ng Pag-asa Island sa mga turista. Bagamat nakatakda ng buksan ng isla sa mga turista, hindi nawawala ang tensyon sa lugar. Pero umaasa ang mga nagtataguyod ng Great Kalayaan Expedition na kapag nabisita ng mga turista ang mga islang hawak ng Pilipinas dito sa South China Sea, mapapalitan ng tensyon ng pagkamangha sa ganda ng lugar at makatulong na gawing lugar ng kapayapaan ang Kalayaan. Also like to acknowledge someone. Dahil po sa Vicky, bukod nga sa pagbubukas ng tour sa Kalayaan Island, sa unang pagkakataon ay magkakaroon na rin sila ng pista, ang pista ng karagatang kanluran. Mahalaga umano ang simbolismo ng pagbubukas ng turismo sa mga isla sa South China Sea dahil posibleng simula na ito ng pagkilala sa Kalayaan Island bilang lugar ng pagkakaisa at ng kapayapaan. At yan ang latest mula dito sa Puerto Princesa. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Bukod sa pagpapakain at matulungang mapataas ang timbang ng ilang mga bata sa General Nakar sa Quezon, layunin din ng GMA Kapuso Foundation na maturuan ng mga bata na kumain ng gulay. Kaya naman gumawa rin tayo ng Gulayan sa Paaralan Project, kung saan ang mga maaaning gulay ang siyang iluluto para sa mga pamilya at sa ating feeding program. Ika nga nila, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya naman si Marisa, na taga-barangay Pisa sa General Nakar sa Quezon, diskarte ang pagtatanim ng gulay para mabigyan ng masustansyang pagkain ang 10 niyang anak. Sabi nga nila, ang gulay, unang-una, ay masustansya sa ating katawan, pampalusog, pampalinaw ng mata, at saka sabi nga ni Lola nung nabubuhay, pampaganda daw. Nitong Enero, inilunsad ng GMA Kapuso Foundation ang Give a Gift, Feed a Child project sa General Nakar na layong mapababa ang bilang ng mga batang may malnutrisyon sa lugar. Bahagi ng proyektong ito, ang Kapuso ng Kalikasan, Gulayan sa Paaralan, kung saan magtatanim ng gulay ang mga magulang sa paaralan at ang maaani ang siyang ihahain sa mga mag-aaral. Ang ginagawa po namin pag mayroon po kaming na-harvest na pag sa harvesting season, amin pong inano din po namin sa feeding, katulad po ng mga mustasa. Bukod sa sarili nilang bakuran, isa rin si Marisa sa mga nagtatanim sa gulayan sa paaralan, kung saan ang 2 niyang anak ay kasama sa ating feeding program. Malaking katulungan sa aming mag-anak, at lalong-lalo doon sa mga bata. Tapos ay sinasabi nga ng mga anak ko, masarap lagi ang ulam, may gatas. Namahagi rin tayo ng mga binhi
at nagturo ng tamang pagtatanim. Ang programang Gulayan sa Paaralan ay nakakatulong unang-una upang makintal sa isip ng mga kabataan yung kahalagahan ng pagtatanim ng ligtas at maayos na pagkain. Emil, 6 na pong araw na suspensyon dahil sa disorderly behavior ang ipinataw na parusa laban kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. dahil sa pagiging absent without official leave. Yan ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na unanimous na pinagtibay ng mga kongresista sa botong 292 yes, 0 no at 0 abstain. Nag-no noong una si Manila Representative Joel Chua pero binago niya ang kanyang boto sa yes. Sobra ito sa kailangang 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Kamara para masuspindi o mapatalsik ang isang kongresista. Sumentro ang investigasyon ng Ethics Committee sa hindi pagbalik sa bansa ni Teves kahit napaso na ang travel authority niya para sa personal niyang biyahe sa Amerika noong March 9. Matataon ang ilang bahagi ng suspensyon sa recess ng Kamara mula March 25 hanggang May 7. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, base sa rules ng Kamara, ang isang suspendidong kongresista ay hindi makakatanggap ng sahod at iba pang benepisyo at hindi makakagamit ng opisina at iba pang pribilehiyo. Sa karanasan ng Kamara, niya tuloy namang nagsisilbi ang staff ng isang suspendidong kongresista. May kapangyarihan din ang Kamara na magtalaga ng caretaker para sa distrito ng suspendidong kongresista. Hinihingan pa namin, Emil, ang kampo ni Representative Arnolfo Teves Jr. ng reaksyon sa isyong ito. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng mga kontrobersya, nang ibabaw pa rin ang katapatan ng ilang tauhan ng NAIA matapos nilang maibalik ang nahulog na pera ng isang dayuhang pasahero. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung nitong Pebrero naging kontrobersyal ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa pagbubulsa umano ng isang airport personnel ng pera ng pasaherong Thai national. At itong Marso naman sa umano'y pagnanakaw ng relo ng isang Chinese national. Ngayon, ibinida naman ng NAIA ang ilang empleyadong nagtulong-tulong para maibalik ang nalaglag na pera ng Amerikanong pasahero na si Terrence Alspach. Sa kwento ng mga empleyado, nahulog ang $1,017 o mahigit 55,000 pesos mula sa pasahero sa departure area ng Terminal 3. Dumadaan daw noon ito sa departure formalities para makasakay sa kanyang flight patungong Tokyo. Isang wheelchair attendant daw ang agad na nagsabi sa isang aviation security guard na siya namang nakipag-ugnayan sa airline na sasakyan ng pasahero at sa NAIA Terminal 3 Operations at Airport Police Department. Yung airline po mismo yung nakakita, then sinabihan po niya yung wheelchair attendant na habulin yung, akala po kasi nung ang nakalaglag yung naka-wheelchair. Pero nung tinanong po ng wheelchair attendant, hindi daw po sa kanya. Sa tulog daw na CCTV, natukoy ang may-ari ng pera at ang flight nito. Abot po yung pasasalamat niya sa amin. Tsaka mabubuti daw yung mga puso ng mga Pilipino. Siyempre po, una-una masaya po kami na nakatulong po kami na gano'n, lalo na ibang lahi na may marami pa rin mabubuting tao dito sa Pilipinas. Bilang isang Pilipino po, gawin lang natin yung tama. Pinuri naman ng Manila International Airport Authority ang mga empleyado ng airport na nag-teamwork para mabilis na maibalik ang pera sa pasahero palabas ng bansa. Hindi lang daw ang pasahero ang natulungan nila, kundi pati ang reputasyon ng paliparan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Kinilala si State of the Nation anchor at eyewitness host Atom Araulio sa 18th Lasallian Scholarum Awards ng De La Salle University of Manila. Outstanding Media Personality Award goes to Mr. Atom Araulio. Si Araulio ang kauna-unahang tumanggap ng parangal na Most Outstanding Media Personality mula sa universidad. Pagkilala ito sa kanyang kontribusyon bilang mamamahayag at dokumentarista, lalo na sa paggawa ng mga storyang tumatalakay sa kabataan at edukasyon.
Wagi rin sa kategoryang Outstanding Video Feature Story on Youth and Education ang Stand for Truth documentary na Runaway Child Brides, ang kwento ng mga tumakas sa buya nina Lilian Tiburcio at Brian Christopher Brazil. Sa talumpati ni Araulio, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga kabataan at ng media sa pagharap ng lipunan sa hamon ng misinformation. Isa raw itong paalala sa mga tulad niyang mamamahayag na pagbutihin pa ang trabaho at paghahatid ng serbisyo sa publiko. Congrats, Atom! Maraming mga pagsubok mula sa local issues natin hanggang sa global issues like climate change. Journalists should be at the forefront, but we should also inspire other people, other users of media na gamitin yung kanilang galing para labanan yung ganitong klaseng mga problema. Bukod sa pagiging magaling na aktor at modelo, isa ring katangian na hinahangaan kay Sparkle Star and Kapuso hunk Derek Monasterio ang pagiging matulungin. Gaya ng kanyang handog sa avid fan na humarap sa hamon ng cancer. Yan ang chika ni Lars Santiago. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang hair and makeup artist na si Monette nang malaman niyang ang bukol niya sa lalamunan ay positibo sa throat cancer. Pero dahil breadwinner, ang una niya raw noong inisip ay kung paano susuportahan ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang 85 years old na ina. Sa gitna ng kalungkutan at pag-aalala, isang tawag ang natanggap niya na nagpalakas ng kanyang loob. Ang idolong si Sparkle hunk, Derek Monasterio. Inspiration ko rin po kasi si Derek Monasterio, na nung nalaman niya na nagkaroon ako ng ganitong sakit, he's the one na nagsabi sa akin na I'm always here for you. From there, parang nagkaroon ako lalo ng lakas ng loob na parang, ay, kaya ko to. Mahal ko siya kasi siya lagi nag-host ng mga fans day ko. Tapos, syempre, hindi ko naman sila binabayaran doon pero ginagawa nila yun out of love. Tapos ano lang, kinakamusta ko lang siya lagi like after ng mga radiation niya. So, yun, feeling ko nakakatulong din na may nakakausap siya. Bukod sa moral support, nagbigay rin ng tulong pinansyal si Derek na ipinagpapasalamat ng malaki ni Monette dahil hindi raw siya binitawan ng aktor sa buong panahon ng pakikipaglaban niya sa cancer. Nagswinerte lang din ako dito kasi ang daming pumasok na blessing sa akin. So parang share naman natin ganun sa mga kailangan ganun. So parang wala lang po, give back lang po. Yun po yung nagpalakas ng loob ko na parang, ay oo nga, ba't hindi ako lalaban? Andito pa pala yung idol ko. Andito pa pala siya na hindi ako binibitawan. Na kahit hindi po ako humingi sa kanya ng tulong, he is the first person na nag-chat sa akin. Pagkaraan ng ilang buwang chemotherapy at radiation, wala na ang cancer ni Monette at nakabalik na siya sa kanyang trabaho bilang hair and makeup artist. Balik na rin siya sa pagiging aktibong miyembro ng fan club ni Derek at siya pa ang nag-host ng nakaraang fans day nito. Yung time na nandoon, sabi ko, this is the moment na aside sa anniversary, aside sa masayang araw, I just want to share to everyone kung gaano siya kabait, kung gaano siya makatao. Siyempre, masayang-masaya, Tito, kasi mas makakasama ko pa siya na matagal. Kasi yun naman yun Parang gusto ko lang siya makasama ng matagal kasi fun siyang tao and masaya siya kasama and very genuine siya sa akin, very sincere. Like, onti na lang kasi, Tito, makikita mo na sobrang mahal ka talaga. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Subangio. At ako naman si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.